Father Crispin, the lay leaders, devotees of Santo Niño, Madam Mayor Baltoribio, elected officials, brothers and sisters in the Lord. Ngayon lang po ulit tayo nakita. Allow me to greet you. Merry Christmas and Happy New Year. Pwede pong itaas ang kamay ng mga may New Year's resolution. Taas. Salamat naman. Pag po ba may New Year's resolution, ito ba ay para maging maganda ang buhay o pangit ang buhay? Maging mabuting tao o maging masama? Ibig sabihin, para yung binasa natin sa Ebanghelyo, ngayon po, na narinig natin. Sabi dito, ulitin ko lang po ha, Jesus went down with his parents and came to Nazareth, was obedient to them, and his mother kept all these things in her heart. And Jesus, pakiulit nga po, and Jesus advanced in wisdom, in age, and in favor before God and man. So, ulitin ko lang po, this is Jesus. He advanced in wisdom, karunungan, in age, edad, and favor, blessings, pagpapala sa Diyos. Tanong, gusto niyo po ba ng blessing ni Lord? Every day. The whole year through. Okay, salamat naman. Alam niyo po, our God is a God of blessings. He wants us to be closer to Him. Siyempre po, sigurado lahat tayo magkakaedad. Amen. Hindi natin pwedeng pigilin yon. Pero ang tanong, ilan sa nagkakaedad, how many of those who are aging will have wisdom and favor from the Lord? Kaya po natin, no? So, ulitin po natin. The Feast of the Santo Niño is telling us you should grow in the knowledge, in the love, and in the service of God. Amen. Why? Kasi po, si Jesus na sanggol, naging bata, naging kabataan, at naging tumanda siya, at naging responsableng mamamayan. Growing in age, in wisdom, and in favor with God. Ngayon po, balik po tayo sa New Year's resolution. Tanong, mangyayari ba ang resolution natin, ang pangako natin, ang pangarap natin, kung gagawin lang natin ang promises, pero walang gawa? Magagawa po ba yon? Bukas magpapapayat ako. Bukas. Dumating ang bukas. Sa susunod na. Dumating ang susunod na araw. Kumakain pa rin ng isang palangganang kanin. Pero merong New Year's resolution. Ano ang resolution? Promises, promises, promises. Pangako, pangako, laging napapako. Excuse me, pa sa ating po mga elected officials. Di ba ganon? Pag binoto nyo ako, magpapagawa tayo ng tulay. Palakpakan ng tao. Sabi, Mayor, wala naman po tayong ilog ah. Ha? Wala ba? Magpapagawa tayo ng ilog. Papangako. Nakaraang presidente, di ba? Tatapusin ko ang drugs sa 3 buwan. Sa 7 buwan, natapos ang 6 na taon. Yung ang American, hindi natin kaya, tayo pa. So, promises, promises. Ang salita na walang gawa, parang bula. Ulitin ko po.
Ang salita na walang gawa, parang bula, lumilipas, nawawala. So, ngayon po, Father, if resolutions will not happen by promises only, what is asked of us? Not promises, pakisabi nga po, resolution is done. Ulit po, resolution is done, not by promises, but by pattern of good works. Ulit po, pattern of good works. Not promises. Pag sinabi natin si Jesus, He grew in wisdom and in age and favor. Bakit po? Sabi dito, He went with His parents obedient to them. Masunurin. Ang kanyang pagiging masunurin nakikita sa kanyang pattern of attitude, pattern of behavior, pattern of character. Amen. Makikita sa ginagawa araw-araw. Father, how do we know if we have pattern of good works? You go to church every Sunday. Amen. You listen to the Word of God, sana every day. Amen. You help your neighbor in need as much as you can. Amen. You show good works, example to your family members. Amen. Ibig po sabihin, ginagawa ito araw-araw. Ibig sabihin, nagdarasal, hindi lamang pag may kailangan, kung hindi araw-araw. Nagbibigay, hindi lamang pag may sobra, kung hindi gawain araw-araw. Kaya, Jesus grew in wisdom, in age, and favor, not because He made promises by words. Instead, He showed to people what love is in His words and in His works, in honesty and in truth, every single day. Amen. So, gayon po, kung meron pong dahilan tayo para kumanta, magsayaw, magdiwang ng Santo Niño, tandaan po natin, hindi siya nanatiling cute na bata, na dinadamitan, na ipinapasyal, na pinapapakain lamang. Siya'y lumago bilang kabataan, bilang binata, at pinangatawanan sa kanyang salita at gawa ang mabubuting sa kanyang puso ay pinakaloob ng Diyos. Ulitin ko po kanina, ilan sa atin ang may good resolutions, pero pangakong salita lamang. At ilan sa atin ang may pangakong gawa na araw-araw sinusundan upang maging buo at malayang tao. Mga kapatid, sa karanasan po natin, may mga taong nagbabago ang ugali, pasama. Habang nagkakaedad, dati mabuti yan. Bakit sumama? Na-impluwensyahan ng kapaligiran. Dati ang bait niyan, ba't yumabang? Nagkapera kasi. Ba't siya hindi na namamansin? May posisyon na kasi. Bakit siya hindi na sumasama sa atin? Big time na. Napagbago ng panahon, napagbago ng posisyon, napagbago ng pera, napagbago ng barkada. Mga kapatid, itinuturo sa atin ng mahal na Niño Jesus. Kung tayo ay magiging masunurin sa Diyos, magbabago kang magiging mas mabuti kaysa dati.
mas magiging malapit sa Diyos, mas matulungin sa kapwa, mas sensitive sa pangangailangan ng tao, mas mababa ang loob, mas higit na nagtatanong kung sino ang nangangailangan. Bakit? May ugnayan sa Diyos. At ang ugnayan na ito sa Diyos, part of the pattern of behavior. Kaya, kalahating buwan pa lang po ng Hunyo, gusto ko pong tanungin kayo, what is my pattern of good works that will show I am advancing in age, in wisdom, and in favor from the Lord? Tandaan po natin, sabi nga po sa Romans 8:28, everything works unto good for all those who love, who follow the will of the Lord. Pangako po niya sa atin, mga kapatid, no? Sabi po sa aklat ni Jeremias, Kabanata 29, talata 11, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kung hindi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. May plano ang Diyos. May resolution ang Diyos. And that is to bless us. Siksik, liglig at umaapaw. Ulitin ko po, aklat ni Jeremias, Kabanata 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kung hindi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Mga kapatid, naging masunurin si Jesus sa plano ng Diyos at siya'y kinalugdan. Sana, part of our resolution is to be more open in mind, in heart, in spirit, and in truth to the Lord as manifestation of our obedience to Him. Sino anak ng Diyos na hindi bubuhos ang kanyang pagpapala kung nakikita niya bukas ang puso at isipan sa kanyang banal na kalooban? Mga kapatid, iligay nga po natin ang kanang kamay sa dibdib at yumuko sumandali. Sumunod po kayo sa akin, Panginoon Diyos, mapagmahal at kumakalinga sa amin. Buksan mo po ang aming puso. Manahan ka sa amin. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, Ama. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos. Na tulad na iyong anak na si Jesus. Na tulad ng iyong anak na si Jesus. Kami matutong sumunod. Kami matutong sumunod. At sa pagsunod namin, mapuno kami ng iyong piling biyaya. At lumago kami sa karunungan at sa iyong pagpapala. Kalugdan mo kami, Panginoon. Ang aming pamilya, ang aming parokya, ang aming pamayanan, ang aming bansa. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat. Amen.